Nandito tayo ngayon sa Bukid Amara upang tunghayan ng isa sa pinakamagandang farmland ng Lukban, Quezon. Ang Bukid Amara ay isang flower farm at tourist destination na matatagpuan sa Lukban, Quezon. Itinuturing ito na isa sa pinakamagandang lugar sa Lukban. Nang una naming makita ang mapang-akit na bukid na ito, talagang kamangha-mangha ang mga bulaklak na may iba't ibang kulay at mga halaman na ngayon lamang namin nakita. Dito, malamig din ang simoy ng hangin at tunay na mararamdaman mo ang ganda ng kalikasan. Bukod sa kaakit-akit ng mga bulaklak dito, ang Bukid Amara ay nag-o-offer din ng fishing or pangisda at pwede mo itong lutuin at kainin sa mismong bukirin. Ang pagsasaka ng gulay at iba pang mga makabagong aktibidad sa agrikultura ay masasaksihan din dito. Ang buwan ng Pebrero hanggang Mayo ay ang pinakamagandang oras upang bisitahin ang Bukid Amara upang masaksihan ang buong pamumulaklak ng mga bulaklak. Gayon din, ang sakahan ay may sariling cafe na nag-aalok ng Filipino food, fusion at inumin. Katulad sa ibang mga farm, ang Bukid Amara ay isa din sa mga gumagamit ng greenhouse na nagpo-produce ng greenhouse gases na nakakaapekto sa ating ozone layer. Dahil dito, nagkakaroon ito ng impact sa ating ecosystems and altering atmospheric chemistry. Sa madaling sabi, ito ay nagdudulot ng global warming. Kitang-kita rin sa Bukid Amara ang epekto ng global warming. Dahil ang ilan sa mga halaman dito na aming natuklasan ay may mga lanta o tuyot dulot ng init na nararanasan natin ngayong panahon. Katulad na lamang ng mga sunflower, water daisy, petunia at pati na rin ang Japanese melon nila ay lubhang naapektuhan ng init ng panahon. Sa bawat kulungan, naroroon ang kwento ng sipag, tiyaga at pagmamahal ng ating mga magsasaka. Ngunit sa likod ng bawat ani at produkto, kaakibat ang hamon ng tamang pangangalaga, kalinisan at pag-unawa sa kanilang pangangailangan. Sa puso ng ating agrikultura, matatagpuan ang mga hayop na nagbibigay buhay sa kabuhayan ng maraming Pilipino. Ang industriya ng livestock mula sa pag-aalaga ng baka, baboy, manok at iba pa ay hindi lamang pinagkukunan ng pagkain, kundi isa ring haligi ng ekonomiyang rural. Tinamaan niya naman niya yung aking baboy na itong nung nakaraang Kahit anong gamot ko, hindi na siya gumaling hanggang sa sinasabi niya sa akin, yung mas siguro yung mas marunong sa akin, ay ibenta ko na daw habang pwede kong ibenta kaysa turukan ko pa. Ay wala din naman, makaksya din na. Wala naman kumbaga nga ako yung sarili ko na lang kaalaman ang ginagawa ko, hindi na ako nasa sa gobyerno. Simple, yung pag-aalaga nga ng isang baboy, nag-umpisa nga ako sa mga inahin. Di yun nga, pagka nga nanganganak siya, di yung mga gamot na kailangan ng mga bik, yun lang ina-apply ko. Yung lang alam ko sa mga alaga kong bik hanggang sa maiwalay sila. Ngunit hindi madali ang buhay ng mga nag-aalaga ng hayop. May mga banta ng sakit tulad ng ASF o African Swine Fever at kulang sa suporta gaya ng bakuna, pasilidad at puhunan. Sa bawat huni ng baboy, tila'y bulong ng pag-asa. Sa bawat tilak ng manok, simula ng bagong araw. Ito ang buhay sa bukid. Simple, puno ng sakripisyo, ngunit may layuning mabuhay at magbigay buhay. Ako po si Grace Agumamis. May ilan lang po akong katanungan para po sa iyo. Ano pong pangalan niyo at ilang taon na po kayo? Ako ay si Carmen, 69 years old ngayon. Gaano na po katagal kayong naguhula ng kalabaw? Matagal na, hindi lang ang na taon. Dahil ang kalabaw ay nuula, pag maulan, walang problema. Pag mainit, sinisilo, pero tutubog. Ang kalabaw ay hindi pwede, mainitan. Pwede po kayong magkwento ng mga experience dito sa kalabaw? Ang kalabaw, pag ako inuula ko, ako tinatakbo, nakapaghabol ako ng tudong layo. At ako minsan ay nasusuag, pero hindi naman tinatama sa pagsuwag. May para ko nililikot. Pinakit ako, pinainom ko ng tubig at ayaw uminom sa bugay niya kaminsan. Akin, pinainom sa lagadera. Pagkato, ang kalabaw ko. Isa, may panahong mabait siya, may panahong maulit, gano'n na kalabaw. Dahil ako nag-uula-ula nung unang
nung unang panahon na akalabaw namin bata-bata pa. Ako ang tagapag-una ng kalabaw namin. Good afternoon po, tatay. Thank you po sa pagpayag niyo po sa sa request po namin na ma-interview po kayo about po sa effect po ng climate change sa inyo at sa alaga niyo pong kalabaw. So, ano pong pangalan niyo? Voltaire Nanyola. And ilang taon na po? 64. So, gaano na po kayo katagal nag-aalaga ng kalabaw? 50 years. Matagal na rin po pala. Mahal yan. Kasi ako sa pulbati. Alaga ako ng mga kalabaw nila. So, ano po yung mga issue na nararanasan po ninyo sa pag-aalaga po ng kalabaw tuwing tag-ulan po? Pagka mainit ay mataba, tayo pa maulan ay payat. Kasi wala silang kakainin kundi lupa. Ano po bang ginagawa niyo po sa kanila? Ay, ganyan, pagkatubigan. Araruhan. Nag-aararo po. Araruhan ng ganyan tubigan. Pag nag-aararo po kayo, ilang araw po yun? Depende kung hanggang dito tapos, dalang arado, mga isang linggo. So, yun nga po. Meron po ba kayong support system or program ng government na tumutulong sa inyo mismo sa live? May nakakount dun, hapon lang 7,000. Ay, madaan lang yun, mga isang taon niya, isang base lang. So, last question po is, pwede nyo po bang ikwento yung mga past experiences nyo po sa pag-aalaga po ng kalabaw? Alaga, pag-halimbawa, meron kami siyang karabaw na naalagaan, taratan, pagbili. Taratan siya, sa maging kapag maipagbili, ma-accidente pa eh. Ganun lang mga experience namin pag-alangan. May, po ba, nagbebenta din po ba kayo? Oo. Hindi nga, pagbili kayo, halimbawa, mga taratan, yun. Ay, mga binibigyan niyo po. Pagbibili, alam mo. Sasaktan lang pa yun. Lalo na pag napamahalan. Ay, yung pong pag-aararo niyo po din, pong parang tanim tapos yun? Ay, yung pag-aararo niya, di tataniman na ng palay. Yung palay. Hindi, lilinisin muna, palay, tabukay kamuti, pagka ganitong panon, kamuti. Di pagka yung halimbawa, nakatatlong buwan, ari na ipagbili. Tuho kayo na yun, pagbibili. So, ilan pong kalabaw po ang inyong alaga? Dalawa. Parehas po Parehas lalaki. Healthy naman po sila. Eh, yun na, mataba. Madamo pa eh, pag wala rin, damo ka pa eh. Nakadepende po talaga siya sa panahon. Sa panahon. Pag ganito, ay di malagaw ang damo. At pag nagpula ay di mahawas sa amin ganyan na. Pagkain po nila, no? Wala, sila makaka, di mo makarisubukan ng kanin. Hindi dadali ka sa Jollibee ba? So, ayun lang po yung mga tanong namin. Wala na. Thank you po. Yun lang po yun. Maraming salamat po. Dito kami ngayon sa Breedmore Farm in Lucban, Quezon, Barangay PIS at nag-interview kami ng ilan sa kanilang mga tauhan at narito ang kanilang mga pahayag. Albino Bias, 32. Dito ay 7 years na. Ano yung mga current issue, mga problema ngayong, siyempre maulan po ngayon, tapos biglang iinit. Minsan, naranasan namin na magkasipon yun. Sipon yung manok. Tapos binibigyan namin ng antibiotic para hindi na lumala yung sakit. Sa pagpo-poultry, minsan stress din, siyempre. Minsan may mga problema sa farm. Ganun na nagkakasakit. Minsan hindi stable yung ating production, mga ganun. Yun lang, minsan nakakainip kasi dito stay in. Isa pa sa mga importanteng tao dito sa farm ay si Kuya Janver, ang caretaker na talagang hands-on sa pag-aalaga ng mga manok araw-araw. Kuya, ano pong name niyo po? Janver. Yung ilang taon na po kayo? 36. Kano na po kayo katagal sa poultry? Dito, 11 years. Ano po kaya yung mga current issues or yung mga problema po na kinakaharap? Di ba po ngayon po ay umuulan po. Ano po kaya yung mga
problem na kinakarit mo sa poultry? Ay, pag halimbawa ganitong mainit, pag minsan iniiwasan namin yung halimbawa yung mga may stroke yung alaga namin. Ano po kayo yung mga ginagawa niyo para po ganun? Para maiwasan po yun? Ay, siyempre, sa tubig lang naman. Inaano lang namin alaga. Saka yung mga ventilation namin. Pag-alaga sa mga magpapakain ng manok, ng ganon, yung mga basic na gawain sa poultry, yung mamumulot ng itlog, yung yung paglalagay ng buwala doon sa pugad, mga ganon. Saka yung, siyempre, sa simula, mag-aalaga ng sisiw. Hindi lang basta source ng pagkain ang poultry farming, isa rin itong kabuhayan, responsibilidad at siyempre, isang agham. Dahil sa maayos na pamamalakad at dedikadong mga tao, ang farm tulad nito ay malaking tulong sa food security ng bansa habang sinisigurado ding ethical at sustainable ang ginagawa nilang farming practices. Hi guys! Lagyan na natin nakakainis! Pinuntahan na namin. Tara at samahan nyo kami libutin ang bukid. Lalakad, may nakita akong dalawang naglalandian. Saan punta mga kosa? Ito. Ay, ako na! Dali na, Yes. Di naman nakita, pre. Ang bagal. Bilis! Nandito kami ngayon sa Breedmore Park. Uy, pangalan, dapat pala. Ikot ka, bali. Magandang araw po. Ay, wait lang. Yun na lang. Alin. Pinuntahan na namin. Di ba sabi nila, kung saan may maganda dapat puntahan. O yan, pinuntahan na namin. Dito niya makikita. O doon, meron diyang greenery. Yan, tapos dyan, mga sunflowers. Saka iba't ibang uri ng bulaklak. Inikot niya yan, meron ding mga greenhouse. Maganda. Pag-nasira to. Story ko yun mamaya. Pag-nasira to. O, tinginan. Iyapang. Oo. Para lang siya yung batang medya. So, kay tatay daw to lahat. Ganda. Kung ano yung nakikita ng ating mata, kay tatay yan. Kanina po yan lahat. Palibot yan. Ganda dito. So, tara na. Yeah. 2, 3, 4.